Magandang umaga. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Atin na ngayong silipin ang lagay ng panahon. Mga kaibigan, bago tayo magsimula sa ating weather update, narito muna ang ilang anunsyo mula sa Pag-asa. Naglabas ng thunderstorm advisory ang Pag-asa kanina-kanina lamang at ito nga ay nasa watch level at yan ay over dito sa Metro Manila. Ibig sabihin po ng watch level kapag ito inilabas ng Pag-asa, maaaring maganap ang isang thunderstorm o isang weather disturbance sa isang area sa loob ng 12 oras. Kapag mayroong thunderstorm, mga kaibigan, asahan po natin ang maaaring malakas na pag-ulan, malakas rin na pag-ihip ng hangin, pati na rin ang pagkidlat pagkulog. Samantala, dito naman sa ating bansa kahapon ay nakamata tayo ng isang low pressure area at ngayong araw nga na ito ay naging isang tropical depression na ang low pressure area na ito at pinangalanan itong Inday. Ito ay ngayon ang ikasyam na bagyo dito sa Philippine Area of Responsibility at ito ay approximately nasa layong 610 kilometers east-southeast ng Basco, Batanes. Kasalukuyang gumagalaw pahilagang kanluran ng weather disturbance na ito sa bilis na 19 kilometers per hour at maaari itong lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas o di kaya ay sa Friday, August 1, 2 a.m. Ayon sa Pag-asa, dahil pinag-iibayo ng bagyong ito ang hanging habagat, makakaranas ng occasional rains ang Metro Manila, ang Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region kasama ang Cagayan Valley at ang Zambales at Bataan dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Umiihip nga ngayon ang southwest monsoon o ang hanging habagat dahil ito ay pinalalakas ngayon nito ni Inday at umiihip ito ngayon papasok ng bansa na siyang nagbibigay ng pag-ulan dito sa kanlurang bahagi ng Luzon at ito na rin sa may kanlurang bahagi ng ilang parte ng Kabisayaan. Ang nalalabing bahagi naman ng Pilipinas dito sa may silangan, pati na rin dito sa buong Mindanao at sa may malaking bahagi ng Visayas ay makakaranas ng fair weather conditions. Asahan po natin ang partly cloudy to cloudy skies, still with isolated cases ng rain showers at thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon at sa gabi. Sa ibang balita mga kaibigan, sa labas naman ng ating bansa ay mayroon tayong nakitang isang tropical storm at ito nga ay pinangalan ng Halong dahil ito ngayon ay isang nasa storm level na. Itong pangalan po ito ay galing sa Vietnam at ayon din sa Pag-asa, ito namang storm na ito ay may maliit lamang na tsansa na pumasok ng Philippine Area of Responsibility at kung ito man ay lumapit dito sa bansa ay maaaring dumaplis lamang ito dito sa may silangang bahagi ng PAR. Ayon sa Pag-asa, magiging ikasampung bagyo ito na papasok sa bansa if ever na ito man ay pumasok sa ating borders at papangalanan natin niyang Jose. Ang international name na Halong ay mula sa bansang Vietnam at ang ibig sabihin nito ay isang magandang baybayin sa Vietnam na idineklarang UNESCO World Heritage Site. Mamaya mga kaibigan, sa aming pagbabalik, ibabahagi namin sa inyo kung anong mga lugar dito sa Pilipinas kahapon ang nagkaroon ng mataas na pag-ulan. Yan matapos ang isang paalala. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! Mga kaibigan, kahapon nga ay nakaranas tayo ng malakas na pag-ulan, lalong-lalo na dyan sa may kanlurang bahagi ng Luzon, pati na rin sa Visayas. Atin ngayong silipin kung aling mga lugar dito sa Pilipinas ang nagkaroon ng mataas na pag-ulan ayon sa Pag-asa. Kahapon, July 29, naitala ang mataas na rainfall dito sa may Coron Island sa Palawan kung saan umabot yan ng 127.8 mm sa loob ng 24 na oras. Sinundan yan ng Romblon Island dito sa Romblon kung saan umabot ang pag-ulan sa 36.8 mm habang ang Sinait, Ilocos Sur naman at dito sa Zamboanga City ay nagkaroon ng parehong levels ng pag-ulan. Umabot lamang ang rainfall sa 30 mm. Ayon sa Pag-asa mga kaibigan, sa patuloy na pag-ulan o di kaya ay kung ipag-iibayo pa ang hanging habagat sa mga susunod na araw ng panibagong weather disturbance ay maaari pa tayong makaranas ng mas mataas na rainfall. Magbibigay ng updates ang Pag-asa kung tayo makakaranas ng light to moderate o di kaya heavy rains sa aming mga susunod na weather updates. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Please check our social media accounts on the website para sa latest weather information. Mula dito sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon, ako ang inyong weather guide, Earl Figuracion. Magandang umaga sa inyong lahat.